Welcome back sa ating munting YouTube channel, mga kapwa ko ka-farmers, ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so sa umagang ito, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po no, sa Ka-Amazing Farming. So from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, sa lahat kong mga viewers, viewer at commentator, unang-una ako po ay nagpapasalamat sa inyo ng marami dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So sa araw na yun mga ka-farmers, kung hindi iulan, mag-update na po tayo. Ito po ang pangalawang araw na may sikat na ito na po ang pangalawang araw no, na sumisikat si haring araw. So kahapon walang ulan, sana ngayon hindi tayo ulanin para bukas mga ka-farmers ay makapag ano na tayo sa ating mga natirang tanim na talong. Kasi ang talong natin mga ka-farmers, dahil yun ang pinakabababa at tapos pantay pa na area, marami po ang napinsala. So estimated natin hindi bumaba sa 6,000 kapuno ang talong ang hindi nakapag-survive. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang sa inyo, tayo po ay nagpapa-spray no, ng fungicide sa ating tanim na kamatis, sili. Ito ang ating sili. So kamatis, sili, yan, pinapalagyan natin ng pusti para magandang tingnan pag matalian na. Ito ang ating siling sigang, ang variety panigang vase. Ayan naman banda ang ating bell pepper na Sultan F1. At dito naman sa ating giliran, ito naman po ang ating kamatis. So yung mga tira mga ka-farmers na hindi napinsala or nakapag-survive sa bagyo or yung matinding ulan na 17 days, no? Tuloy-tuloy ang pag-ulan mga ka-farmers, araw-araw. So yung nanalasa si Bagyong Inday, araw at gabi, mga isang linggo mga ka-farmers, tuloy-tuloy ang pag-ulan. So mistulang sakahan ng palay ang ating taniman dito ng mga gulay, pati ang ating ampalaya, naninilaw mga ka-farmers ang mga dahon. So kawawa no ang mga pananim natin, pero okay lang mga ka-farmers. May mga isa naman tayong farmers no na nagko-comment sa atin. May puntos po siya mga ka-farmers. Sabi niya, sir, binabalance lang po ng ating pong may kapal, kasi kung hindi daw uulanin, hindi daw tumaas ang presyo. So ibig sabihin mga ka-farmers, kung hindi napinsala ang ating ampalaya no, hindi daw tumaas ang presyo. So nabugbog sa ulan, kumunti ang harvest, yan ang mga ka-farmers, na tumaas ang presyo. So tamang tama po mga ka-farmers, kasi kung ang ating ampalaya hindi nabugbog, isang harvest kayang mag-harvest 5 tonelada hanggang 7 tonelada, pero ang harvest natin pinakamarami 2,000 lang. So kung meron akong halimbawa 6 na tonelada mga ka-farmers, example, tag 25 ng kilo, so pag dalhin ko doon sa bagsakan, 150,000 lang. So kung meron akong 2,000 kilo sa isang harvest, tag 100 ang kilo is 200,000. So sabi niya, ang Panginoon handa siyang mag-bless sa mga taong may magandang kalooban no, may magandang ugali, matulungin. So sa mga imposibleng pangyayari mga ka-farmers, doon niya ibibigay sa inyo no, hahanap siya ng paraan. Parang sa tingin mo mga ka-farmers, kung isa kang farmer, pag tingin mo sa mga pananim mong nasira, parang mawalan ka ng pag-asa. Pero ang Panginoon gagawa siya ng parang miracle no, na bagay na imposibleng mangyayari sa inyo at makakita ka pa sa pagtatanim mo. So yun mga ka-farmers, sabi ko sa mga vlog ko, normal lang yon bilang isang farmer. Kasali na doon ang kumita at malugi, pero magtiwala lang tayo sa Panginoon, dahil alam naman po natin na tayo'y nangangailangan no, sa mga material ng bagay para po sa pang-araw-araw natin at makapag-survive po tayo. So yun po mga ka-farmers, binabanggit ko po sa mga content ko na ina-upload ko sa aking munting YouTube channel. So ngayon mga ka-farmers, sabi ko at payo ko sa mga kasamahan kong farmer, kung mayroon man kayong mga pananim na nakapag-survive, napinsala pero hindi alagaan nyo, kasi yun po ang makakabawi sa mga gastusan para po tayo'y
patuloy sa ating hanap buhay. Kasi yung hanap buhay natin mga ka-farmers bilang isang farmer, yun po ang pinakamalinis. Kasi pinagpaguran natin sa loob ng 2 buwan bago tayo makakaani. Tapos pag makakaani na tayo, hindi pa din natin masabi ito ay tubo na natin o kita na natin. Kasi may gasto tayong malalaki. May tao tayong pinapakain araw-araw, agahan, tanghalian, hapunan, may sahod pa. And then sa loob ng 2 buwan, naglabas ka ng financial para sa mga tao, pagkain sa mga tao, maintenance sa tanim o ano pa, lampre pa. So marami mga ka-farmers ang gastusan, no? Kung pag-usapan natin ang farming. Pero pag halimbawa ikay makapag-ani na, araw-araw may harvest ka, araw-araw din kakikita. Pero hindi mo pa masabi kasi isang harvest, pangalawa, tatlo, hanggang 7 harvest pa ka o 8 makakabawi. Pero kung nakaharvest ka lang ng 5 and then nadapa, so lugi ka mga ka-farmers. So kung ilan man ang nagasto mo, yan ang lugi mo. So kawawa po mga ka-farmers, no? So sa akin hindi bale na stress ang tanim kong ampalaya, no? Dapat mga ka-farmers sa edad na yun kaya mo nang mag-harvest ng mga 6 tulada hanggang 8 kasi 6,000 ka puno siya kapin. Pag 6,000 ka puno mga ka-farmers, ang 1,000 kayang mag-harvest yan 1.5. So maraming beses ko na nasusubukan. Pero okay lang yan mga ka-farmers kasi kung makakaani man po ako ng marami, sabi ng ating komento, hindi daw tataas ang presyo, no? Yun ang sabi niya, hindi tataas ang presyo. Yes, tama po. So kung makakaani ako ng marami, hindi tataas ang presyo. Pero pag kunti lang ang ani mga ka-farmers, alis sa trabaho, same lang sa kita, minsan nakakalamang pa. So yun po, no mga ka-farmers, maraming salamat po sa ating commentator na nagko-comment. So may point siya mga ka-farmers, no, na nagdagdag patibay sa atin. So minsan mga ka-farmers, pagtingin natin sa ating mga tanim ay malungkot, parang malungkot din po tayo. Pero magtiwala lang po tayo palagi sa ating Panginoon, nagagawa siya ng miracle para sa atin, para hindi tayo tuluyang bumagsak. Sabi ng ano niya, pag bumagsak, bumangon ka, huwag kalimutan, habang buhay may pag-asa. So yun po, no mga ka-farmers, patuloy lang tayo maniwala dahil alam po natin na ang Diyos may awa sa atin. Okay, so ngayon mga ka-farmers, ito share ko na sa inyo. Nagpapa-spray po tayo ng fungicide. So ang spray natin na fungicide, Dietine at saka Antracol. So ulitin ko, Dietine at Antracol, sabay sila nating pinapa-spray. And then may foliar na Blossom Booster na 94515 and then Green Acres. So yun po mga ka-farmers. So nag-spray tayo ng Blossom Booster din para po sa mga bulaklak and then Green Acres, no? Para yung mga bulaklak sa itaas mga ka-farmers ay tutuloy na sila. So ngayon pag hindi ulan, ngayon ang pakalawang araw. So yun mga ka-farmers, tingnan nyo ang mga bulaklak yung una, ganito ang nangyayari dahil stress siya mga ka-farmers. So hindi siya natuloy, so nadilaw siya. So asahan natin ito yung mga kasunod mga ka-farmers katulad nito ay magtuloy. So yun po ang ating pinoprotektahan, no? So marami pa to mga ka-farmers kasi 1 buwan pa lang po ang ating bell pepper, kaya pinapa-sprayhan po natin ng fungicide. So hindi po ako dito magpo-pruning. So yung mga sanga dito sa gilid katulad nito, alagaan ko to mga ka-farmers kasi yun po ang makakatulong sa atin para makaani tayo ng marami. Okay, sana nga mga ka-farmers, sa mga baguhan, lalo na sa mga bell pepper farming, siling sigang farming, kamatis farming, sa ating ginagawang video, sana may natutunan po kayo. So pag ang tanim nyo ay hindi masyadong napinsala, ito ang payo ko, alagaan nyo kasi yun po ang makakabawi. Bakit ko masabing makakabawi? Dahil ang presyo times 3 times 4. So yung nag-umpisa ako nag-harvest dyan mga ka-farmers, ang kilo is 40, pangalawa 30, pangatlo 35, ang iba 40, 35, ang iba may 40, pang-apat 25, ang iba 30, pang-lima ganun din 25, 30, pang-anim nag-umpisa ng bumagyo nag 60, pang-pito mga ka-farmers nag 100. So yun po mga ka-farmers. So yung mga pananim yung natira, alagaan yun lang, laban lang, huwag bibitiw.
Patuloy lang tayong maniniwala mga ka-farmers na ang ating pong may kakapal ay gagawa ng miracle sa atin, no? Para masabi natin sa hindi ako makakapaniwala na ganyan pala. Kasi alam niyo mga ka-farmers, kung makakuha pa lang ako ngayon ng kahit 6,000 kilos sa aking ampalaya dyan, 6,000 kilos lang sa 2 hektarya, share ko lang po sa inyo, makakabawi na po ako sa gasto, no? 6,000 times 100, so 600,000. So yung unang harvest ko hanggang sa pang-pitong harvest, yan na po ang aking tubo. So ulitin ko mga ka-farmers, kung makakuha lang ako ng 6,000 kilos sa ating ampalayang nabugbog sa ulan, hangin at babad sa tubig ulan ang mga puno, 6,000 kilos mga ka-farmers, makakabawi na ako, no? Kasi nasa 600,000 lang ang gasto natin sa ating ampalaya. And then yung unang harvest hanggang 7, yun po ang ating tubo. Tapos kailangan pa natin mag-harvest ng 4. So kung lalabis pa mga ka-farmers, so sa madaling salita, sa pagtatanim o pag-farming, may tubo po. Ayan na po ang ating mga pananim, ating pinapa-applyan ng mga fungicide, insecticide. So nag-spray sila simula dyan. So dito banda na sila mga ka-farmers, so diretsuhan din eh. Yan po mga ka-farmers, ang tira nating mga kamatis at nakapag-survive. So alagaan natin to. Kaya pinapa-sprayhan natin to mga ka-farmers. So ang pag-spray natin mga ka-farmers, pinapadaanan din ni banda, pinadaanan din sa kabila, parang sure na basa at napatamaan yung mga bulaklak, kasi yun po ang pinakamahalaga. And then pag may mga bunga na ito mga ka-farmers, yung matatandang dahon at yung mga dahon na napinsala po sa panalasa ni Bagyong Maymay, tatanggalin natin para yung mga nutrients na kakainin niya, doon na lang niya ibubuhos sa mga bulaklak, parang mabilis lang lumaki. So yun po ang discard natin dyan sa ating mga tanim na kamatis, no? So pinapatamaan natin ang bulaklak sa pag-spray. So kung mabuo na to ng mga bunga, kung halimbawa ay kasing laki ng hulin, pwede na tayo magtanggal din ng mga dahon. So kung hindi mapinsala ang mga pananim ko mga ka-farmers, magtanggal ako ng mga dahon sa kamatis, yung nag-umpisang mahinog o gulang na, no? Yung malapit ng mahinog. So babawasan ko siya ng dahon din, tapos mag-spray ako ng fungicide direct sa mga bunga, sa talbos. Pero ito mga ka-farmers, ang ating ay stress to siya dahil po sa 17 days old na pag-ulan. So buti na lang sa awa ng Diyos, may natira pa. Dapat ito may mga bunga na, pero ngayon pati mga bulaklak mga ka-farmers, So kung may bagong bulaklak katulad nito, so yun na lang siguro, no? Sana hindi na ito mapinsala mga ka-farmers, kasi yung mga una dyan dilaw na, dilaw na mga ka-farmers ang sa ilalim. So yung mga bago katulad nito, yun ang ating asahan. So yun lang po siguro ang mai-share ko po sa inyo. Sana po, no, may matutunan po kayo sa ating ginagawang video ngayon mga ka-farmers. So yan, may mga napapansin po na po kayong mga poste, i-installan natin to mamaya ng tie wire. Kasi ang ating mga mga ka-farmers ay tatalian natin. Kasi maganda mga ka-farmers, no, pag may tali. So dadapa to siya, iangat lang natin ng konti. Parang tama lang mga ka-farmers na pag makabunga hindi lalapat sa mulching o sa lupa. Iangat lang natin siya ng konti. Kasi pag ibalik natin siya mga ka-farmers sa dati na ang puno niya ay matuwid, baka masaktan siya or hindi makasurvive, mamatay. So iangat lang natin siya ng konti. Halimbawa ito mga ka-farmers, nadapa, no? So nakahiga ang puno niya, ito ang sanga. So iangat lang natin ng konti, ganyan, no? Tingnan mo mga ka-farmers ang mga laglag nilang bulaklak, yan. Yan po mga ka-farmers. So yung mga bagong bulak sa bandang dulo, yun po ang ating proteksyonan ngayon. So bigyan natin ng
foliar na green acres at saka yung fitters na blossom booster. Yun po ang maganda, i-spray sabay sa fungicide. Okay, yun lang po, bye bye and God bless.